May mga gabi na hindi mo malilimutan. Hindi dahil masaya sila at hindi rin dahil masyadong masakit. Malilimutan mo ang mga masasayang gabi. Malilimutan mo rin sa huli ang mga masakit. Ngunit ang mga gabing nagbago ka, yon ang nananatili. Yon ang nagiging bahagi ng iyong mga buto. Nagiging bahagi ng paraan ng iyong paglakad, ng paraan ng iyong tawa, ng kung gaano ka katagal bago ka magtiwala sa isang taong hindi mo pa kilala ng buo. Ako si Andrea, at ang gabi ng aking kasal, ang gabing dapat na simula ng lahat ng pinapangarap ko, ay naging gabi na namatay ang isang bahagi ko na hindi na muling bumalik. Ngunit ang bahaging yon na namatay, ito ay ang naiwang puwang para sa mas malakas na bagay na lumago. Ito ang aking kwento. Nobyembre 22, Biyernes. 8:20 minuto ng gabi. The Peninsula, Manila. Honeymoon Suite 3012. 30 palapag. Amoy puting rosas ang buong silid, hindi yung matamis na aroma ng karaniwang rosas. Ito ay mas malambot, mas malinis, halos katulad ng simoy ng bagong ulan sa puting tela. 73 tangkay ang nakalagay sa iba't ibang vase. Pinilang ko nang pumasok kami kanina. Isang ugali ko na binibiro ni Arturo palagi. Palagi kang nagbibilang ng mga bagay na hindi naman kailangang bilangan. 3 oras pa lamang kaming mag-asawa. 3 oras. At sa buong 3 oras na iyon, ramdam ko na sa aking dibdib ang isang bagay na hindi ko mabigyan ng pangalan. Parang isang maliit na bato na nanatiling nakalagay sa loob ng aking puso kahit nag-iingatan akong huwag ito mapansin. Marahil pagod lang ako. Marahil ito ang normal na anxiety ng isang bagong kasal na babae. Ganyan ang sinabi ko sa aking sarili. Lumabas si Arturo para kumuha ng ice. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng simpleng cocktail para sa amin. Isang maliit na selebrasyon bago ang lahat ng inaabangan ng gabing iyon. Mumiti siya nang lumabas. Ang ngiti niya na laging tila naghihintay ng tugon, parang palagi kang inaanyayahan na sumabay sa kanyang kasiyahan. Nang maisara ang pinto, nat-isip ako. 2 taon kaming magkasama ni Arturo. 2 taon ng maingat, matiyagang pagmamahal. Ang uri na hindi nagmamadali, hindi nagpapakita ng desperasyon, hindi humihingi ng kahit ano. Ang uri ng pagmamahal na hindi ka pa naniniwala sa una. Kasi paano naman ang isang bagay na ganyang kalinis ay magiging totoo para sa iyo? Ngunit naniniwala na ako. Naniniwala na ako at ngayon mag-asawa na kami. Kaya nang tumayo ako at tumingin sa malaking kama na nakaayos ng maayos sa gitna ng silid, naisip ko ang isang bagay na magpapasaya sa kanya. Isang simpleng biro, ang uri na nagpapaalala sa aming mga oras ng katawa-tawa noong nagliligawan pa kami, nang hindi pa kami seryoso, nang hindi pa mahalaga ang lahat kundi ang kasiyahan ng isa't isa. Dahan-dahan akong lumakad sa gilid ng kama. Dahan-dahan akong lumuhod at dahan-dahan akong dumausdos sa ilalim. Malamig ang sahig sa aking mga tuhod at palad. Malambot ang hangin galing sa aircon at ngumiti ako sa dilim habang inihanda ko ang aking sorpresa. Magtatawa kami ng magtatawa. Ganoon ang iniisip ko. Ngunit ang narinig ko ay ang mga hakbang na hindi sa kanya. Mapikat, determinado. Ang takbo ng isang taong may intensyon, hindi ng isang taong nagdadala ng ice bucket. Ang pinto ay bumukas. At ang boses na nagsalita ay ang boses ng aking bagong binan, si Valentina. Arturo, nandito ka na. Isara mo ang pinto, mabilis lang ito. At sa kabilang linya ng speakerphone, ang boses ng aking asawa. Nandun ba siya? Sigurado kang nasa banyo o natutulog na si Andrea? Manahimik ka at pakinggan mo ako. Nanatili akong nakahiga sa malamig na sahig. Hindi ako gumalaw.
Hindi ako huminga ng malakas. At nagsimulang magbago ang lahat ng alam ko tungkol sa 2 taon ng aking buhay. Arturo, pakinggan mo ng mabuti. Ito na ang gabi. Simula na ng lahat bukas. Kailangan mong kumilos ng maingat, pero kailangan mo ring kumilos ng mabilis. 3 buwan, yun lang ang kailangan natin. Mahinahon ang boses ni Valentina. Hindi ito ang boses ng isang taong nakakasala. Ito ang boses ng isang taong nag-iisip na tama siya, na ginagawa niya ang tamang bagay para sa kanyang pamilya. Iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang penthouse sa Salcedo, 44 million yon. Lahat galing sa savings at investments ni Andrea na ilipat sa account mo para sa family home. Nasa pangalan mo na yan. Legally, separate property mo yon. Hindi conjugal, hindi makukuha niya kahit ano nila ang kasal kasi sa pangalan mo, nakatitle bago pa opisyal ang kasal sa papel. At ang abogado niya? Hindi niya alam. Ang sinabi ni Andrea sa kanyang abogado ay regalo niya sa atin yung penthouse. Family home daw nila. Naniniwala ang abogado niya kasi naniniwala siya sa iyo. Iyan ang trabaho mo sa nakaraang 2 taon. Ang pagiging kapani-paniwala. Narinig ko ang kalmadong pagsipsip ng boses ni Arturo, para bang nagiinom siya. At ang susunod, sisimulan mo ng dahan-dahan ang pagiging hindi mapakali. Hindi mo kailangan maging matsang cruel. Hindi namin kailangan ng abuso. Kailangan lang naming maging miserable ang pakiramdam niya sa loob ng bahay. Hindi sinasagot ang mga tawag. Parating may meeting na hindi mo sinasabi. Palagi kang pagod kapag nandoon siya, masaya kapag wala siya. Hayaan mo siyang mag-isip na may mali sa kanya, na hindi siya sapat, na hindi siya kaya ng relasyong ito. Gaano katagal? 3 buwan. Bago mag-Pebrero, siya na mismo ang mag-file ng separation. Siya na mismo ang aalis. Kapag siya ang umalis, kami ang naiwan. Kami ang nasa bahay. Ikaw at si Ingrid. At doon narinig ko ang pangalang hindi ko pa naririnig mula sa bibig ni Valentina. Ingrid. Gaano nakalaki ang tiyan niya? 3 buwan, kailangan na niyang lumabas sa apartment. Hindi maganda ang sitwasyon para sa bata. Kapag umalis na si Andrea, dadalhin mo na si Ingrid sa penthouse. Isang sandali ng katahimikan. Arturo? Ang boses ni Valentina ay naging mas malambot. Ang uri ng lambot na mas nakakatakot kaysa sa lakas. Alam kong hindi madali ito. Alam kong may nararamdaman ka para kay Andrea. Hindi kita niloloko sa ganon. Ngunit may mas malalim kang responsibilidad. Sa sarili mong pamilya. Sa iyong anak na paparating. Si Andrea ay makakaraos. Mayaman ang pamilya niya. Lahat ng kailangan niya ay mayroon siya. Kaya niya. Tayo, kailangan natin ng matibay na pundasyon. Yan ang ibinibigay ng penthouse sa atin. Sandali si Arturo bago sumagot. Oo, ma. 2 salita lamang. Ngunit sa loob ng 2 salitang iyon, nadinig ko ang katapusan ng lahat ng pinaniwalaahan ko. Nanatili akong wala sa kilos sa loob ng mahabang sandali pagkatapos lumabas ni Valentina. Narinig ko ang pinto na nagsara. Narinig ko ang katahimikan ng kwarto. Narinig ko ang aking sariling tibok, mabagal, mabigat, parang lumang orasan na hindi na maayos ang takbo. Hindi pumatak ang aking mga luha. Hindi dahil hindi ako nasasaktan. Ang katotohanan ay ganito. Ang sakit ay naroroon. Nararamdaman ko ito sa bawat bahagi ng aking dibdib. Parang isang mataas na nota na natutugtog ng walang tigil. Ngunit ang mga luha ay para sa mga taong hindi pa alam kung ano ang gagawin nila. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. 2 taon. 2 taon ng pagtitiwala. At ang 2 taon na yon ay hindi aksidente. Yon ay trabaho. Maingat, methodikal, matagal na trabaho. At kung kaya niyang magtrabaho ng 2 taon para linlangin ako,
kaya ko ring magtrabaho ng ilang linggo para sa katumpakan. Hinawakan ko ang aking cellphone sa loob ng aking gown. Palagi akong may bulsa sa lining ng aking mga damit, isang ugali ng isang babaeng laging naghahanda. Binuksan ko ang voice recorder app. Pinindot ang record. At naghintay. Dahil sa labas ng pinto, narinig ko pa rin ang mga tinig. Si Valentina naghihintay pa. May mga detaling hindi pa naibubulalas. Kunin natin ang lahat ng kailangan natin. At habang naghihintay ako roon sa ilalim ng kama, sa malamig na sahig, sa dilim, sa amoy ng puting rosas na ngayon ay parang amoy ng isang bagay na nasusunog ng dahan-dahan, nagsimula akong mag-isip. Hindi ng galit, ng estratehiya. Sino ako talaga? At kung sino ako talaga, bakit hindi pa nila alam? Hayaan ninyo akong ipaliwanag kung sino talaga ako. Ang Apex Group of Companies, Real Estate, Logistics, Renewable Energy, Telecommunications, ay itinatag ng aking lolo, Don Ernesto Valderrama, noong 1978. Ipinasa ito sa aking ama, Roberto Valderrama, noong 2001. Sa kasalukuyan, ang Apex Group ay may kabuuang asset value na mahigit 200 bilyong piso at empleyado sa buong bansa na umabot sa 12,000. Ako ang nag-iisang anak ni Roberto Valderrama. Ako ang susunod na CEO. Ngunit bago namatay ang aking ina, 3 taon na ang nakakaraan, humingi siya ng isang bagay sa akin. Isang kahilingang hindi ko kayang tanggihan dahil ito ang huli niyang hiling. Andrea, bago ka maging CEO, maging Andrea muna. Humanap ng lalaking mamahaling ka bago pa niya malaman ang Valderrama. Dahil kapag natagpuan mo na siya, ang lalaking yun, ibibigay sa kanya ang lahat ng Valderrama. Hindi lang ang iyong puso. Kaya naman, 1 taon matapos ang kanyang pagpanaw, nag-apply ako sa Pinnacle Properties, isang mid-size firm sa Ortigas, bilang isang simpleng administrative assistant. Ang pangalang ginamit ko, Andrea Santos, pangalan ng aking ina. Ang background na inihanda ko, totoo, ngunit incomplete. Hindi bumabanggit ng Apex, hindi bumabanggit ng Valderrama, at doon niya ako nakilala ni Arturo. Ang bagay na hindi nila alam, Pinnacle Properties ay isang subsidiary ng Apex Group. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Arturo, ang kumpanyang lihim niyang ninanakawan sa loob ng mahigit 1 taon, ay pag-aari ng aking pamilya. Ang bawat piso na ninakaw niya ay piso mula sa aking mana. At si Ate Patricia Reyes, ang senior lawyer na nakilala ko bago pa nagkasal kami ni Arturo, na inakala niyang simpleng family lawyer lang ang kilala ko, ay ang punong legal counsel ng Apex Group sa loob ng 15 taon. 8 buwan bago ang kasal, nang magsimula na akong mapansin ang mga hindi pagkakatugma, ang mga oras na hindi siya maabot, ang mga pangalang hindi ko kilala sa kanyang phone, ang pagtaas ng kanyang gastos na hindi katumbas ng kanyang opisyal na kita, nagpadala ako ng isang tao sa opisina ni Ate Patricia. Hindi para mag-imbestiga pa, para magsimula ng mag-ihanda. 6 na buwan bago ang kasal, natuklasan ng internal audit team ng Pinnacle Properties na binigyan ko ng green light ng personal ang kabuuang 8,200,000 piso na irregularidad sa mga contractor billings na dumaan sa approval ni Arturo. Lahat ay documented. Lahat ay nasa kamay ni Ate Patricia. 3 buwan bago ang kasal, nagpadala si Ingrid Castillo ng mensahe sa aking personal na account. Hindi niya alam na Andrea Santos at ang account na iyon ay konektado sa pangalan ng Valderrama sa ilang online platforms. Humingi siya ng tulong para sa prenatal vitamins. Ang mensahe ay nanatili sa aking inbox, hindi sinagot, ngunit maingat na naka-screenshot at naka-date stamp. At ang penthouse sa Salcedo, ang 44 million pesong property na inakala nilang nasa pangalan na ni Arturo? Oo, nasa pangalan niya nga iyon.
sa papel. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng kanilang abogado. Ang deed of transfer na ginamit sa pagpapalit ng pangalan ay may isang maliit na provision sa Clause 7, subsection C. Isang provision na idinagdag ng aming abogado sa huling minuto na nagsasabing ang paglilipat ay conditional sa patuloy na pagiging aktibo ng marital union. Sa annulment, automatic ang reversion. Hindi ito nakita ng kanilang abogado dahil hindi sila nagbabayad ng mabuting abogado. Kaya sa gabi ng aming kasal, habang naghihintay si Valentina sa labas ng pinto at nag-iisip siyang lahat ay nakaayos na, ang totoo ay ito. Lahat ay nakaayos na. Ngunit para sa akin. Nang bumalik si Arturo sa kwarto na may hawak na ice bucket, natagpuan niya ako nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Mahal? Okay ka ba? Numiti ako. Ang pinakamahirap na ngiti ng buhay ko. Ngunit ang pinakanatural na hitsura nito. Oo, nag-iisip lang. Napatagal siguro ako sa banyera kanina. Pagod na ako na kaunti. Umupo siya sa tabi ko. Inihay ng cocktail na ginawa niya. Simple, matamis, may limon. Exactly ang uri ng inumin na gusto ko. 3 taon niya itong kabisado. Sa 3 taon na yun, maingat siya sa lahat ng detalye. Dahil yun ang trabaho niya, alam ko na. Ngunit numiti pa rin ako. Ininom ang cocktail. Sinabi sa kanya na masarap. At nagsimulang mag-live ang isang bagong phase ng aking plano. Ang phase na tatawagin ko bilang ang sining ng pagiging invisible. Susunod na 6 na linggo, bumalik kami sa penthouse sa Salcedo. Nagsimula ang aming buhay bilang mag-asawa o ang hitsura ng aming buhay bilang mag-asawa. Si Arturo ay nagsimulang kumilos ayon sa script ng kanyang ina. Dahan-dahan, maingat, parang hindi nga ginagawa ng sinadya. Parang natural lang. Ang mga tawag na hindi na sinasagot kaagad. Ang mga gabi na may dinner meeting na hindi niya pinagpapaliwanag. Ang mga mumbling na sagot kapag nagtatanong ako ng tungkol sa kanyang araw. Pinayagan ko siyang gawin lahat yon. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako nag-confront. Hindi ako nagpadala ng galit o kalungkutan. Nagpakita ako ng tamang dami ng kalituhan. Sapat para maniwala siya na naaapektuhan ako. Ngunit hindi sapat para mag-alala siyang may alam na ako. Habang ginagawa niya ito, ginagawa ko ang aking sariling trabaho. Tuwing umaga, pagkatapos umalis sa trabaho, tinatawagan ko si Ate Patricia. Tuwing tanghali, nagpapadala ako ng mga update kay Ligaya, ang aking pinakamatandang kaibigan at ang tanging tao, bukod sa aking ama, na nakaalam ng aking tunay na pagkakakilanlan sa buong 2 taon. Tuwing gabi, habang natutulog si Arturo, dahan-dahan akong ginagawa ang natitirang dokumentasyon. Sa 3 linggo, humingi siya ng pabor. Mahal, may papirmahan sana akong dokumento, insurance-related. Nakakatipid daw tayo ng halos 30,000 bawat taon sa ating joint policy. Ang ibinigay niya ay isang 2 pahinang dokumento. Mukhang lehitimo, letterhead, legal language, totoong insurance company ang nakalagay. Tinignan ko ito ng dahan-dahan. Pinasa ang bawat salita. Sa Clause 4, na nakatago sa gitna ng mahaba at boring na legal na teksto, ang totoo nitong nilalaman, isang waiver of rights sa Salcedo property sa kaganapan ng anumang legal na paghihiwalay. Numiti ako. Saan ko pipirmahan? Itinuro niya ang linya. Kinuha ko ang panulat at pinirmahan ko. Ngunit hindi ang dokumentong ibinigay niya. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang inilipat ni Ate Patricia sa pamamagitan ng aming pre-arranged system, sa pamamagitan ng isang simpleng pagpapalit ng folder na ginawa ko mismo habang kino-complain ko ang ballpen na wala pala itong tinta. At humahanap ng isa pa sa aking bag, ang dokumentong pinirmahan ko ay isang acknowledgement of debt na nagsasabing kinikilala ni Arturo
ang kanyang personal na utang sa akin na nagkakahalaga ng 8,200,000 piso, katumbas ng halagang natuklasan ng audit sa Pinnacle Properties. Ang kanyang pirma, ang petsa, ang kanyang full legal name, sa isang dokumento na hindi niya binasa. "Salamat, mahal," sabi niya habang kinukuha ang folder. "Walang anuman," sagot ko. At ipinagpatuloy ko ang pagluluto ng aming hapunan. Sinigang, mainit, mabango, eksakto ang lasa na gusto niya. Habang sa loob ng aking isipan ay dahan-dahan ko nang binibilang ang mga araw. Ika-6 na linggo pagkatapos ng kasal. Miyerkules. 10:30 ng umaga. Nasa opisina si Arturo. Nasa Tagaytay Mansion ako, kasama ang aking ama at si Ate Patricia at ang 2 senior associates na nagtatrabaho kasama namin sa nakaraang 6 na linggo. Sa mesa sa harapan namin, ang buong kaso nakahain. Una, ang audio recording mula sa gabi ng kasal. Malinaw ang boses, malinaw ang mga pangalan, malinaw ang intensyon. Napatunayan ng 2 independent audio forensic experts na hindi ito na-alter. Ikalawa, ang 8 milyong pisong dokumentasyon ng embezzlement sa Pinnacle Properties, kasama ang signed acknowledgement ni Arturo. Ikatlo, ang chain of title ng Salcedo Penthouse na nagpapakita ng conditional transfer provision at ang legal basis para sa reversion. Ikaapat, ang mensahe ni Ingrid, ang kanyang sariling salita, petsa stamp, na nagpapatunay ng kanyang pagbubuntis at ng kanyang kaalaman sa sitwasyon. Ikalima, ang record ng 34 na text message at email exchange sa pagitan ni Arturo at Valentina sa nakaraang 3 buwan, legal na nakuha sa pamamagitan ng court order na naifile ng 2 linggo bago ang kasal, batay sa preliminary fraud complaint na inihain ni Ate Patricia. Tumingin sa akin ang aking ama. "Handa ka na ba?" "Handa na ako," sagot ko. "Mahal mo pa rin siya?" Nag-isip ako. Mahal ko ang taong akala ko siya. Ang taong yon ay hindi totoo, kaya ang tamang sagot ay hindi ko siya kilala ng sapat para sabihin na mahal ko siya. Tumango ang aking ama. Sa parehong oras na yon, 10:30 nangyari ang sumusunod. Ang Notice of Adverse Claim sa Salcedo Penthouse ay opisyal na nailagay sa Register of Deeds ng Makati. Walang transaksyon ang maaring ituloy sa property hanggang malutas ang kaso. Ang complaint for estafa, fraud at qualified theft laban kay Arturo Santos ay opisyal na naisampa sa Makati City Prosecutor's Office. Ang HR investigation sa Pinnacle Properties ay opisyal na naibukas at ang liham ng suspension ay ipinaghahatid sa opisina ni Arturo sa eksaktong oras na yon. At ang annulment petition na nakafile na 3 linggo bago, batay sa fraud at misrepresentation as grounds, ay nakatanggap ng provisional order mula sa korte na nag-freeze ng lahat ng joint assets. Sa 12 oras ng tanghali, may tawag si Arturo. Hindi ko sinagot. Nang ika-3 tawag, sagutin ko. "Andrea, anong nangyayari? Sinuspinde ako. May pumasok sa opisina. May HR." "Arturo," sabi ko, "pumunta ka sa bahay. May kailangan tayong pag-usapan." Binalaan niya ang tinig niya. Naramdaman ko ito kahit sa telepono. "Anong ginawa mo?" "Pumunta ka lang sa bahay." Dumating siya ng 1:30 ng hapon. Natagpuan niya ako nakatayo sa sala. Simple ang damit ko, walang alahas, walang yabang. Natagpuan niya rin si Ate Patricia, ang 2 associate at ang 2 uniform na pulis na tahimik na nakatayo sa gilid. "Andrea? Umupo ka, Arturo." Hindi siya umupo. Tumingin siya sa mga pulis, sa mga abogado, sa akin. "Ano itong lahat? Umupo ka." Umupo siya. Inilabas ni Ate Patricia ang unang folder, inilagay sa mesa. "Ito ang kopya ng criminal complaint na inihain namin ngayong umaga laban sa iyo. Estafa, qualified theft, at falsification of private documents.
kasama ang sign acknowledgement mo ng walang milyong pisong utang. Tumingin siya sa papel. Tumingin sa pirma niya. Yun ay, akala ko insurance. Hindi, sabi ko. Hindi mo binasa. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling pirma. Pangalawa, patuloy ni Ate Patricia, ang Salcedo Penthouse. Ang Notice of Adverse Claim ay nakafile na. Ang conditional transfer provision sa Clause 7 ng original deed ay nagre-revert ng title sa pangalan ni Andrea sa kaganapan ng annulment na nakafile na rin. Tumayo si Arturo. Hindi mo magagawa yan, sabi ng abogado namin. Ang abogado ninyo ay hindi nakakita ng Clause 7 dahil ito ay nasa subsection C ng third schedule na nakalagay sa Exhibit B na hindi kasama sa kopya na ibinigay sa inyo. Ang original na nasa Register of Deeds ay kumpleto. Andrea, lumakad siya patungo sa akin. Ang mga pulis ay bahagyang gumalaw. Pakiusap, pakinggan mo ako. Mahal kita. Sa lahat ng nangyari, may tunay na nararamdaman ako para sa'yo. Hindi lahat ay... Narinig ko kayo ni Valentina sa gabi ng kasal natin, Arturo. Natigil siya. Ang silid ay naging tahimik. Ang uri ng katahimikan na hindi na pinupunan ng kahit anong ingay. Nasa ilalim ng kama ako. Nandoon ako para sorpresahin ka. Para biruin ka at magpatawa tayo. Yon ang plano ko sa gabing yon. Tumingin ako sa kanya. Sa mga matang ito na 2 taon kong tiningnan na may pagmamahal, na yon ay tiningnan ko ng may ganap na kalmadong pag-unawa. Narinig ko ang lahat at nirecord ko ang lahat. Bumagsak siya sa upuan. Hindi dramatic, hindi malakas. Dahan-dahan lang siyang lumubog, parang isang bagay na dahan-dahan nang ubos ng hangin. Ang nanay mo, patuloy ko, ay kasama rin sa civil case para sa kanyang papel sa pagpaplano ng fraudulent transfer. Ang kanyang abogado ay tatanggap ng kopya ng lahat ng dokumento bukas. Andrea, si Ingrid, sandali akong natigil. Hindi ko siya kasama sa criminal case. Ang bata ay walang kasalanan sa lahat ng ito. Ngunit ang kanyang employer, na Apex subsidiary rin, tulad ng Pinnacle, ay naabisuhan ng conflict of interest. Iyong responsibilidad na ayusin ang sitwasyon ng iyong anak. Doon niya narinig ang salitang Apex. Doon nagbago ang kanyang mukha sa isang bagay na hindi nagalit, hindi na desperasyon, kundi ang mukha ng isang taong biglang napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Apex, ikaw. Ako si Andrea Valderrama, tagapagmana ng Apex Group. Ang Pinnacle Properties, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at lihim na ninanakawan mo sa loob ng 30 buwan, ay isang subsidiary ng aming pamilya. Tumingin siya sa akin ng matagal. At sa kanyang mga mata, sa wakas, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa buong 2 taon ng aming pagsasama. Tunay na pagsisisi. Hindi dahil nahuli siya, kundi dahil naunawaan niya sa eksaktong sandaling yon kung sino talaga ang taong pinili niyang linlangin. At ang laki ng agwat sa pagitan ng taong akala niya siyang kilala at ng taong totoo. Andrea, wala na akong maririnig mula sa iyo. Lumakad ako patungo sa pinto. Ang iyong abogado ay magsisimula ng komunikasyon sa opisina ni Ate Patricia bukas. Iyon na ang magiging channel ng lahat ng ating usapan mula ngayon. Tumigil ako sa pintuan. At Arturo? Lumingon ako isang beses. Hindi sa dramang pagtingin, hindi sa epekto. Tumingon ako dahil may isang bagong ngais sabihin ng totoo. Hindi kita kinapuotan. Ngunit napagtanto ko na ang mga taong piniling linlangin tayo. Hindi natin responsibilidad ang unahin ng kanilang kaginhawaan bago ang ating sarili. Hindi ang pagmamahal. Yon ay pagkaalipin. Lumabas ako. 1 taon at
6 na buwan mamaya, Abril. Apex Group Headquarters. ika-30 palapag, BGC, Taguig. Ang view mula sa aking opisina ay ang buong lungsod. Ang BGC skyline, ang Makati sa kanan, ang maputlang asul ng langit pagkatapos ng ulan. 3 buwan na akong opisyal na Chief Strategy Officer ng Apex Group. Ang aking ama ay nag-step back sa araw-araw na operasyon. Hindi pa siya nagre-retire, ngunit binibigyan niya ako ng puwang para matuto ng buo. Kumatok si Ligaya sa aking pintuan. May updates ka ba? Tanong ko bago pa niya makapagsalita. Mumiti siya at umupo sa harapan ng aking desk. Si Arturo, tinanggap ng korte ang plea agreement, 2.5 taon, actual imprisonment, conditional on full restitution ng 8 milyon. Kasalukuyan siya nasa correctional facility sa Muntinlupa. Ang annulment ay naging final noong 1 buwan. Si Valentina? Ang civil case ay nagresulta sa 1,500,000 pisong damages. Ibinenta na ang kanilang bahay sa Parañaque para bayaran ito. Nakatira na siya sa kapatid niya sa probinsya. Tumanggo ako. Si Ingrid? Nanatiling tahimik si Ligaya ng isang sandali. Nang anak siya noong Enero. Lalaki. Ayon sa mga nakakaalam, nag-isa siya. Hindi nandoon si Arturo. Nasa Muntinlupa na ito. May nagtatrabaho siyang maliit na trabaho sa isang restaurant. Sinisikap niyang mabuhay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sana mabuti ang paglago ng bata. Ikaw talaga, sabi ni Ligaya. Ang bata ay walang kasalanan dito. Sana lumago siya sa mapayapang tahanan. Nagtayo si Ligaya para umalis. Pagkatapos ay huminto. Andrea, okay ka na ba talaga? Nag-isip ako ng matagal bago sumagot. Okay na ako. Hindi okay sa kahulugang parang hindi nangyari ang lahat. Okay sa kahulugang naiintindihan ko na ang nangyari. Tinanggap ko ito at hindi na ito humahadlang sa aking paglakad pasulong. Iyon ang okay na kailangan, sabi niya. 4 na taon mamaya, Agosto, La Union, Beach House, ika-6 na umaga. Maliwanag ang langit. Ang uri ng liwanag na maputla at malinis, ang uri na nangyayari lamang sa umaga bago tumaas ang araw ng buo. Nakaupo ako sa terasa, hawak ang kape, nakatingin sa dagat. Sa loob ng bahay, may gumagalaw. Pagkatapos, ang boses. Andrea, almusal na ba tayo o matutulog pa ng kaunti? Almusal na, sagot ko. Lumabas si Marco, nakatayo sa pintuan. Scruffy pa ang buhok. Nakangiti ng pahiwatig ng ngiti ng taong masaya sa eksaktong lugar na kinaroroonan niya. Si Marco Rivera ay isang sustainable architecture consultant na nakilala ko sa isang green building conference sa Cebu ng halos 2 taon na ang nakakaraan. Hindi siya nahiyang magtanong. Hindi siya napatahimik kapag hindi siya sumasang-ayon sa akin. At nang sabihin ko sa kanya ang aking tunay na pangalan sa aming 3 pagkikita, nang inasahan ko ang pagbabago ng kanyang tingin, tumingin siya sa akin at sinabing, Valderrama. Okay, kaya ngayon, 2 tanong lang. 1, gusto mo ba ng kape o tsaa? 2, libre ka ba sa Sabado dahil may napakagandang trail sa Benguet na gusto kong ipakita sa iyo? Iyon lang. Walang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Walang bagong pagiging maingat o pagiging maingay. Parehong si Marco, bago at pagkatapos ng pagkakaalam. Hindi perpekto si Marco. Masyadong maingay minsan kapag masaya. Laging nakakalimot ng mga appointment. At may ugali siyang magpaliwanag ng lahat ng bagay tungkol sa sustainable architecture kahit hindi mo tinanong. Ngunit sa bawat oras na hindi siya perpekto, lumalabas siya pagkatapos at sinasabi, Pasensya na. Ano ba ang mas mahalaga sa atin ngayon? At iyon, ang simpleng iyon, ang pagkakaiba ng lahat.
Iniabot niya sa akin ang toast na may avocado. Umupo siya sa tabi ko. Walang salitang sinabi sa loob ng ilang minuto. Parehong nakatingin lang kami sa dagat, sa alon, sa maputlang liwanag ng umaga. Anong iniisip mo? Tanong niya sa huli. Isang bagay na sinabi ng aking ina nung huli pa siyang makausap ko. Sagot ko. Sinabi niya, Andrea, ang pag-ibig na pinakakarapat-dapat sa'yo ay hindi mo kailangang patunayan sa iyong sarili. Kapag nandoon na ito, hihinga ka ng mas magaan, hindi mas mahirap. Tumingnan ako ni Marco. At ngayon, tumingin ako sa dagat, sa alon na tahimik at pabago-bago. Sa langit na dahan-dahan ng nagiging ginto. Sa init ng kape sa aking mga kamay. Sa simpleng katotohanan ngayong umaga ay walang kailangang patunayan sa sinuman. Ngayon, sabi ko, humihinga na ako ng mas magaan. At ito ang huli at pinakatunay na natutunan ko mula sa gabi ng aking kasal. Ang pagmamahal ay hindi patunay ng iyong halaga. Hindi mo kailangang kumita ng pagmamahal ng isang tao sa pamamagitan ng pagiging perpekto, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay, sa pamamagitan ng pagiging mapagtiis. Ang pagmamahal, ang tunay na uri, ay hindi nagtatanong kung karapat-dapat ka. Tinatanggap ka nito bago pa nito malaman ang sagot. At ang pinakamahalaga kong natuklasan, hindi mula sa galit, hindi mula sa paghihiganti, kundi mula sa katahimikang dumating pagkatapos ng lahat. Ang lumaya ay hindi nangangahulugang walang sugat. Nangangahulugang pumili kang humakbang pasulong kahit may sugat ka pa. At ang hakbang na yon, ang unang hakbang palayo sa lahat ng nasaktan sa'yo, ang pinakamapangahas na bagay na kaya ng isang tao. Nakarating kayo hanggang dito. At kung nakarating kayo hanggang dito, salamat. Hindi ito maliit na bagay para sa akin. Ang bawat minuto ng inyong oras ay may kapalit na ibang bagay na maaari ninyong ginawa at pinili ninyong gumastos ng inyong oras dito sa kwentong ito. Ngayon ay may tanong ako para sa inyo. Sa lahat ng bahagi ng kwento ni Andrea, ang pagtago sa ilalim ng kama, ang maririnig na katotohanan, ang malamig na desisyon sa halip na mainit na reaksyon, ang katahimikan bago ang lakas, alin ang bahaging pinakatumama sa inyo? Dahil naniniwala ako na ang kwentong ito ay nangyayari sa totoong buhay, hindi eksakto, hindi ganito kalaki, ngunit ang pakiramdam ng pagkatuklas, ang sandali ng pagsasabi sa sarili na, kailangan kong kumilos ng maingat, kaysa sa, kailangan kong sumabog ngayon. Yon ay isang bagay na naranasan ng marami sa atin. Kung mayroon kayong gustong ibahagi, anuman ito, ang comments ay bukas. Hindi lang para sa amin, para sa isa't isa. At kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, kahit isang sandali lang ng hindi ako nag-iisa sa ganito, isang like at subscribe ang pinakamagandang paraan ng pagsabi nyon. Hindi lang kami, kayo rin. Makita-kita tayo sa susunod na kwento. Huwag hatulan ng isang babaeng tahimik sa oras ng kanyang pinakamabigat na sakit. Ang katahimikang yon ay maaaring ang sandali ng kanyang pinakamatalinong desisyon. Andrea Valderrama Santos.